Gumugulong na sa Kamara ang deliberasyon tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Good noon, Cheryl. No, ngayon ay nagsimula na ang determination of sufficiency in form ng tatlong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, Cheryl, ay narinig na rin natin, no, kasi supposedly apat ang impeachment complaints no, na i-determine dito ng House Justice Committee, pero nag-back out na nga itong Tindig Pilipinas na siya naghain ng second impeachment complaint. At ang rason nila dito, no, Cheryl, ay sinasabi nila na para nga daw ma-expedite na yung proseso nitong impeachment laban sa Vice Presidente. Kanina narinig na rin natin yung ilan sa mga sponsorship speeches ng mga endorsers naman ng impeachment complaints. Kabilang na nga dyan yung sa Makabayan Bloc Representatives, maging yung doon sa fourth impeachment complaint na si Representative Benny Abante at Representative Paulo Ortega V, at sinasabi nila na isa itong constitutional process at kinakailangan ngang may ayon no, sa tamang proseso itong mga reklamo laban sa Vice Presidente. So far, abangan natin, Cheryl, kung ano nga ba yung magiging desisyon ng House Justice Committee dito, sufficient informed na ba ngayong araw yung mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Cheryl. So, ngayong araw natin maaasahan yung desisyon about that. Yes, Cheryl. Pag pinag-usapan kasi natin no, yung sufficiency in form, ibig sabihin yan, meron tayo ng signatures ng complainants, verified din yung complaints ng complainants, maging may meron ding proper endorsement no, from the members of the House of Representatives, at syempre dapat under oath itong mga impeachment complaints. Bukod pa dyan, kapag sinabi natin no, na sufficient inform, ay dapat na ilagay itong mga impeachment complaints sa order of business within 10 session days simula nung matanggap ng Office of the Speaker yung mga reklamo. At nai-refer ito sa tamang committee, which is the House Justice Committee, na ngayon nga ay pinagdidiskusyon na nila yung mga reklamo laban sa Vice Presidente. So, yung pag-withdraw ng Tindig Pilipinas, ang tanging rason nila ay para ma-expedite or also the timing ng pag-submit nila nitong ng kanilang complaints? Kasi Cheryl, kung babalikan natin no, yung second impeachment complaint na inihain na, wala naman daw gaanong pinagkaiba doon sa mga naihaing reklamo din dito sa Kamara. No. Doon sa letter din na isinumite nila sa House Justice Committee, House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, sinabi na ang gusto talaga nila ay ma-expedite talaga itong impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. At pinakita na rin nila ang kanilang suporta para nga dun sa third impeachment complaint na endorsed din ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. So kabilang dito sa reklamo no, yung sa confidential funds, pati yung grave threat sa mga high-ranking officials, kung maalala natin last year, ay napapag-usapan na rin yan no, sa Kamara. At bukod pa dyan, syempre, naidagdag na rin kasi dun sa third impeachment complaint at halos similar din sa kanilang naipasang reklamo, yung testimony ni Ramil Madriaga kung saan sinasabi no, Cheryl, na yung 2022 electoral campaign ni VP Sara ay funded ng POGOs pati na rin ng drug dealers. So since similar naman ay pinakita na nila yung kanilang suporta, at kanina nga napag-usapan pa kung magiging bahagi na rin sila ng complainant ng third impeachment complaint, pero nilinaw naman iyan na suporta, tanging suporta lang nitong Tindig Pilipinas ang kanilang ihahain para sa third impeachment complaint. So technically nag-withdraw sila para nga mas mapabilis na yung proseso nitong impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.